So sa vlog natin ngayon mga sangkay, pag-uusapan po natin ang mga matitinding nagawa ni BBM. Matapos niya ilantad itong matinding sindikato sa loob ng gobyerno mga sangkay. At dito magugulat kayo sa inyong mga malalaman. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Ito pag-usapan po natin mga sangkay, ang mga matitinding ginawa ni BBM na pagdurog, no, sa sindikatong ito. Kasi gusto kong i-discuss ito para po yung mga Pilipino talagang maintindihan nila na si BBM lamang ang kaisa-isang pangulo na bumangga. Yung may bayag, si BBM lang po talaga. Kaya nga sabi ko, kung tutusin, si BBM may kailangan ng extension, no? Kailangan mas mas mahaba-habang term pa nang sa ganun tuluyan pong madurog itong mga buhaya. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ayan, tayo na po ay nakarating sa 1.57 million subscribers. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po ngayon yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na. Pag-usapan po natin to. At ako po ay natutuwa na malaman na may presidente po tayong may bayag. Kasi dati, if you remember guys, si PRRD naglabas po ng impormasyon mga sangkay tungkol po dito na mayroon nga daw po mga ghost project sa DPWH. Ano pa yun mga sangkay? Inisa-isa pa po yun. Kung ano ang proseso ng kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero, ang problema guys, walang ginawa si Tatay Digong. So, sayang mga sangkay, no? Di sana noon pa lang. Tapos na, walang napakulong. Walang mga natanggal na mga malalaking ulo. 'Di ba? Walang mga nadali na mga big fish. Ngayon, itong si BBM. Nung SONA pa lang, 'di ba? Naalala niyo mga sangkay? Nung SONA niya, ano ang kanyang ginawa? Inilantad niya ito mga sangkay. Itong mga guni-guni, itong mga ghost project. At hindi lamang po doon nagtatapos mga sangkay. 'Di ba? Yun yung pasabog. At sobrang plastic nga po doon ng mga congressman eh. At ilan sa mga senador eh. Palakpakan din po sila. Pero marami sa kanila ang buhaya doon. Okay? Kumbaga, kulang na lang ituro ni BBM, kayo-kayo. Kulang na lang sabihin ng ganun eh. Na kayo-kayo ang involved. Pero palakpakan po sila. Bakit? Kasi kapag hindi sila pumalakpak, lalo silang mabibisto. Ngayon ito mga sanggay. Ano nga ba ang mga nangyari na? No? Ano ang mga nangyari na? Ano ang mga, kumbaga na witness? Kung iisa-isahin po natin mga sangkay sa mga nakaraang buwan, ang bilis no, ang bilis ng mga pangyayari. July lang eh. July, ilang buwan lang yun? July, August, September. Saglit lang mga sangkay. Pero ano na ang nangyari? October. Ilang lang mga sangkay. Ilang hakbang lang. Mayroon na pong resulta mga sangkay. Wala pa nga pong, tama ba? Wala pang 3 buwan. Pero ito na yung mga nangyari. Una mga sangkay. Ito. Kung maaalala nyo, itong si Vince Dizon, nung siya po ay naupo bilang DPWH Secretary, mga sangkay, ang unang utos kaagad ni BBM, pinag-resign ang mga opisyal ng DPWH. Lahat sila. Nagkaroon po ng courtesy resignation. Yun yung una. Pero may mga malala pang nangyari. Naalala nyo yan mga sangkay? Mismo, ito isa pa sa mangyayari noon, mismo ang kanilang secretary. 'Di ba? Bago po maupo. Actually, yun po yung pinakauna. Yung secretary ng DPWH. Nilaglag. Talagang binura siya. Bakit? Inutil, mga sangkay. Kumbaga, na lang yun Grace exit na lang yun.
na parang nag-resign daw, pero tingin ko hindi talaga siya nag-resign eh. Sinibak talaga yon, mga sangkay. Pero, ayun na nga po, pagkaupo ni Secretary Vince Dizon, sibak, lahat ng mga opisyal ng DPWH pinagpasa ng courtesy resignation. Mga ano to? Simula po ito mga sangkay sa mga opisyal na tinatawag na mga undersecretaries, papunta po sa mga district engineers. Doon nga po nagkabistuhan, di ba? May mga involved, di ba? Sila Bryce, sila Alcantara, at marami pa pong iba ngayon. Lumalala po ng lumalala itong ginagawa ni PBBM. And no president ang nakagawa na ito. Talagang seryoso si BBM na banggain itong sindikato. Malaking sindikato to, mga sangkay. Dahil ano pa ang mga nangyari simula nung nagpasabog si BBM. At makikita din po natin dito, mga sangkay, yung pagiging seryoso ni BBM eh. Kasi kahit po yung mga contractors, after po ng SONA, pinangalanan po yung mga contractors na top 15, di ba? Pagkatapos nun, gumawa po may website na inilabas kung saan madaling matukoy lahat ng mga proyekto ng flood control. So, sobrang dali, mga sangkay. I-type mo lang yung lugar ninyo, makikita nyo na kaagad kung mayroong flood control. Yan yung mga bagay na hindi nagawa ni PRRD. Noon, ang sabi lang, nag-expose, pero walang ginawa, mga sangkay. So, sayang po talaga. Kasi alam nyo kung may ginawa si PRRD noon, mismo ako ipagtatanggol ko siya dito sa panahon ni PBBM. Sasabihin ko, ginawa ni PRRD ang hindi nagawa ng iba. Kaso, mga sangkay, wala tayong nabalita ang malalimang investigasyon, walang mga nakasuhan, walang mga nakulong. Sa madaling sabi, walang ginawa. Okay? Mga sangkay? O ano pang nangyari? Ang DOJ, di ba? Naalala nyo? Sa sobrang seryoso ni BBM sa issue na ito, gusto niya po talagang mabuwag itong lahat ng miyembro ng sindikato kasi top 3 ito eh. Yung sindikato dito, mula sa mga mambabatas, mga miyembro ng DPWH, at maging ang mga contractors. Ano ba ang nangyari, mga sangkay? Nagkaroon ng lookout bulletin order sa lahat ng DPWH officials. Kasama po dyan yung mga contractors. Isa pong napakalupit na hakbang. Kung ginawa ni PRRD noon, di sana talagang yan, sabog na sabog yan ngayon. Wala, mga sangkay. Tanging si BBM lang kasi ang nakagawa niyan eh. Diba? Abay, pambihira. Ano pa ang mga nangyari, mga sangkay? May ginawa po itong si Secretary Dizon. Inabulish, mga sangkay, ang DPWH Internal Anti-Graft and Corrupt Practices Committee. Marami pa, mga sangkay. Ang ginawa, kung titingnan po natin, may mga tao ditong na-expose. Di ba? May mga tao ditong talagang naduro ng ating gobyerno, mga sangkay. Lalong-lalo na po, doon sa Bulacan. Dito natin makikita na seryoso talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, kung tutusin, pwede niya po itong itago eh. Diba? Pwede niyang itago yan. Kaso nga lang, mga sangkay, paano nagsakripisyo si BBM para po labanan itong sindikato? Kasi yung mga presidente na nauna na napatahimik sila, mga sangkay. Diba? Si BBM hindi. Ano pa mga nangyari? Madami po. Kagaya po ng ngayon, nag-file ng mga criminal charges sa mga contractors, mga kumpanya nitong mga contractors, at may mga pangalan mismo, mga gaya po ng Diskaya, Wawaw Builders, at SYMS Construction and Trading, at marami pa pong iba na mga contractors. At never po yan nangyari nung mga nakaraang administrasyon. Tama? At ang matindi pa po dito, ang dami pong involved. Mismo po, yung COA. Mga sangkay, ibig sabihin, ang sindikatong ito, organisado. Ganyan po kalupit. At biruin nyo,
Kung walang Bongbong Marcos na pumalag dito, abay, kawawa po ang bansa natin. Ibig sabihin, mahabang panahon na paglalaruan po tayo, mga sangkay. Then anong nangyari? Tuloy-tuloy yung mga paghahanap ni BBM ng mga ghost projects. Itong pinakamalupit. Talagang pinupuntahan ni BBM yung mga sumbong na mga ghost project. Sobrang sipag ng Pangulo eh. Lagi po yung nasa labas. Laging nasa labas. Mahiya ka na lang talaga kung ikaw ay isang opisyal tapos di ka lumalabas. Mahiya ka talaga eh. Kasi yung presidente nga ng Pilipinas lumalabas eh. Ngayon, ano pang mga nagawa ni BBM? Ano lang sa maiksing panahon. July. Katapusan po yun ng July simula nung nagsiwalat siya. Eto pa. Nag-create si BBM. Nagkaroon po ng executive order na nabubuo sa Independent Commission for Infrastructure. Eto na, mga sangkay, yung mga eksperto ang ipinasok. Mga ano talaga, mga hindi po basta-bastang tao, magagaling sa batas. Galing sa Supreme Court. O ngayon, mga sangkay, tahimik lamang yung ICI. Pero may mga pinafailan na po ng kaso. At kalaunan may mga makukulong. Kaya nga sabi ko, maniniwala akong successful na ang lahat ng ito. Kung may mga makukulong na. Hindi lang yung mga DPWH officials, kundi maging itong mga buhaya na napakarami. Mga mambabatas na involved. Na ngayon, mga sangkay, hindi ko pa nakikita na si Romualdez pa lamang at Zaldico yung nadidiin dito. Wala pa po yung ibang makakasabwat. Pambihira. Ano pa? Itong si Bryce Hernandez pumunta sa ICI dahil po sa isang subpoena, 'di ba? At nagsauli po ng luxury vehicle. At nangako pa siya, mga sangkay, na ibibigay niya yung iba pang mga kayamanan na nasa kanya, mga properties. 'Di ba? At ngayon, mga sangkay, mukhang ito po yung isa sa mga tatayo na testigo laban po dito sa mga buhaya. Sa maiksing panahon, yan na po yung nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po tulad sa iba na puro salita lamang wala pong nangyari. Kumbaga si BBM po talaga yung dito, mga sangkay. Wala po tayong pinag-uusapan dito kung walang Bongbong Marcos na naglabas nito. Di po ba? O ito pa. Ano ba ang ginawa, mga sangkay? Dumating po sa punto na itong Commission on Audit nag-submit ng fraud audit report sa ICI patungkol po sa mga flood control reports doon po sa Bulacan. At doon na nga po, nagkabistuhan na. Ano pa, mga sangkay? Itong si Zaldico. Yung kanyang mga assets, yung kanyang mga luxury vehicle, luxury mga sasakyang panghimpapawid. Malupit, mga sangkay. Nakita. At anong ginawa? Ngayon, hinahatak na po ng ating pamahalaan. At wala pong nakagawa nito kundi si BBM lamang. Kung tutuusin, si BBM po ay kailangan po talagang magtagal sa pwesto. Kung ito na lang ang pag-uusapan. Di po ba, mga sangkay? Kasi, pagka iba po yung maupo, yari na naman po tayo, mga sangkay. Baka ang mangyari, back to na naman po tayo. Back to normal. Mababalik na naman po, mga sangkay, yung mga nakawan, yung sistema. Ano pa ang mga nangyari? Yung AMLC has secured freeze order covering a total of 1,620 bank accounts, 54 insurance policies, 163 motor vehicles, 40 real properties, and 12 e-wallet accounts, including those of senators, mga sangkay. Jingo Estrada, Joel Villanueva, representatives. Ito sila, Zaldico. At ito pang si Mitch Kahayon. Mitch Kahayon, DPWH, Yusek Bernardo. Si Henry Alcantara. Si Engineer Bryce Hernandez. Assistant District Engineer JP Mendoza.
So, grabe ang nagawa ni BBM ngayon, mga sangkay. Talagang matindi. Ano pa? DPWH budget cut by one-third. Ang pera, ibabalik sa taong bayan sa pamamagitan ng social services, healthcare, at iba pa. So, nilipat mga sangkay, di ba? So, wala po talaga mga sangkay nakagawa nito. Naalala ko yung sinabi po ni Katunying, yung sabi niya, wala tayong may nag-uusapan tungkol dito kung walang BBM na nagsalita. Di ba? Wala. Wala tayong nag-uusapan na ganito ngayon. Malamang sa malamang, nagdududa lang tayo na may mga korupsyon, may mga ideya tayo. Pero wala po tayong kamalay-malay talaga na tulad ngayon. Di po ba? Ano pa ang mga nagawa? Itong ICI ni Pangulong Bongbong Marcos nag-recommend na mag-file ng criminal cases sa ombudsman. Laban po kanino? Kay Representative Zaldico at 17 pang iba. Dahil po sa irregularities ng flood control doon po sa Mindoro. So talagang malawakang paglilinis ito ngayon mga sangkay ng ating pamahalaan. Ano pa? Reklamo ng bid rigging isinumite ng DPWH sa Philippine Competition Commission laban sa 5 kontraktor na may penalties na nagkakahalaga ng 2.3 billion. Grabe mga sangkay. Ganyan kalupit. Mag-asawang diskaya. Pwedeng patawan ng 300 billion penalties. Nabalitaan nyo yan mga sangkay? Kung ang lahat ng 1,214 na mga kontrata nito mula 2016 ay na-award sa kanila dahil sa dinaya lamang pong bidding. Kasi nga po, possible daw po na dinaya talaga ang bidding. Possible. Kasi may mga ebidensya, may mga kumakanta. Yung bidding pala, kunwari na lang. Pero pandaraya na lang. Ang nananalo sa bidding, yung mga tao o mga contractors na susunod sa sistema ng sindikato. Ganyan po mga sangkay, anak ng tokwa. Ang mga tiwali, ang mga korap, ay unti-unti na pong nawawasak ngayon. Di ba? Yung mga opisyal ngayon, mga sangkay, ano pang nangyayari? Habang tumatagal ang investigasyon na ito, lalo pong lumalawak. Lalo pong lumalawak mga sangkay. Kaya't ako naniniwala na sa panahon ni BBM, magkakaroon po ng kalutasan ang problema natin sa korupsyon. Kasi dati, ito lang masasabi ko, marami pong galit sa korap. 'Di ba? Marami na pong presidente ang nagsasabing, galit ako sa korap. Pero walang presidente na maliban sa nagsasabing galit ako sa korap, gumawa ng aksyon. Walang presidente na gumawa ng aksyon laban po sa malawakang korupsyon sa loob mismo ng gobyerno. Higit pa po ito, wala po sa kalingkingan yung PDAF scam. Wala po yun. Wala po ito sa kalingkingan. Galing to sa National Treasury. Mga sangkay. Itong nakawan sa pera ng taong bayan, nakita nyo, ilalagay sa table. Tapos paghahati-hatian ng mga district engineers, ng DPWH, mga buwayan ng mga mambabatas daw, at ano pa, yung mga contractors. Actually, yung contractor, mga barya-barya na lang po yun eh. Ang talagang kumikita dito, yung mga opisyal. Kaya nga magtaka ka eh. Maliit lang yung sahod nila. Pero yung buhay nila is parang heaven talaga. May mga properties na mga matitindi. May mga, ano pa tawag dito? May mga luxury vehicles. May mga jets pa, ang mga loko. Pero pag tiningnan mo, pag mambabatas ka pala, 300,000 ba higit lamang ang sweldo? Paano ka nakabili ng mga ganong klaseng properties? 'Di ba? Ito pa ang malupit ngayon na ginagawa ni BBM. Mag-a-adapt ng blockchain. Ito yung matindi. Kapag ka na-implement na po yung blockchain, mga sangkay, tapos ang korupsyon sa ating bansa. At magiging legasiya po yan ni BBM. Sinusulong po yan ngayon ni Senator Bam Aquino. At I appreciate that, Senator Bam. Kahit sinasabi kong dilawan ka sa ginagawa mo, pag tumakbo kang senador ulit,
iboboto kita. Kasi nagpapatunay lamang yan, mga sangkay, na hindi siya corrupt. Kasi yung blockchain, alam nyo ba, ultimo, kapag na-insert na po yan sa gobyerno, sa lahat ng departamento, lalong-lalo na po sa pera ng taong bayan na nilalabas, lahat na po ay magiging transparent. Ultimo sintabo, mga sangkay, nananakawin, makikita po doon. Hindi po pwedeng ma-edit, hindi po pwedeng mabura. Ganyang kalupit ang blockchain na yan. Kaya maraming gobyerno ang umaayaw niya kasi natatakot po sila. So yan po yung susi. Ang DPWH ay nagpermahan na ng blockchain technology. Para ano? Para gamitin. So ang DPWH, secured na magiging maayos ang lahat. Pero, hindi lamang ang DPWH ang may problema. Lahat ng departamento may problema, guys. So, anong kailangan gawin? Kailangan ilagay lahat ng department sa national. Kailangan ma-blockchain po yan. Actually, lahat po dapat ang kaperahan ng buong gobyerno ma-blockchain. Para paglabas ng pera, makikita lahat. Para po siyang dashboard. Makikita lahat saan pumupunta yung pera ng taong bayan. So, ganyan po kalupit. Kaya po, mga sangkay, ngayon na sinusulong ito nila Bam Aquino at ngayon, mga sangkay, sinusuportahan naman ng ating gobyerno, ako po ay masaya. Kasi ngayon pa lamang po, magsisimula ang totoong pagbabago. Actually, yung blockchain, panahon ni PRRD nandyan na. Nakakalungkot lamang. Noong 2019, napag-usapan na po ito ng ating gobyerno. And we know naman sino ang admin at that time. Pero na-itcha pera, wala pong nangyari. Pero ngayon, thank God, guys, eto na. Mukhang mapapabilis ang pagproseso ng blockchain. Kasi seryoso si BBM, nalinisin na po ito. Kapag na-blockchain na po, siguradong buwag na ang sistema nitong mga sindikato sa loob ng gobyerno. Baka tamarin na rin po yung ibang mga opisyal na tumakbo kasi wala na silang mananakaw eh. Diba? Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion sa ating pag-usapan ngayon? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.